Ah! Ay, yan mo, ibagsak mo agad. Tanga talaga. Hi mga katunying, magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon ka lang napadpad sa aking YouTube channel, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video. At ayun, balik na tayo sa ating vlog. At ngayong araw nga pala mga katunying, kasama natin si Katropa TV para manguha ng pang-ulam. At medyo tinanghali nga kami ngayon kaya sobrang init na. At sa oras nga pala na ito ay sinisipat ko muna kung saan parte may mga tilapia para alam namin kung saan kayo maghahagis. At tinuro nga ni Katropa dito banda. Doon daw mayroon daw siyang mga nakikita sa di kalayuan. Kaya lumapit na ako sa kanya at bababa na para makita ko kung mayroon ba talaga. Habang bumababa ako ay tinitingnan ko na yung talahiban at iniisip ko kung kaya ko bang itawid yung lambat doon ng hinahagis. Kaya nire-ready ko na yung lambat at habang nire-ready ko yung lambat ay iniisip ko kung paano ko siya patatawirin sa talahib ng hindi sumasabit. Pero sabi ni Katropa ay silipin ko na lang muna daw doon sa may talahib at wag lang daw ako magpapahalata para hindi magsialisan yung tilapia kung meron man. Kaya syempre sinilip ko naman para sigurado at hindi sayang yung lakas ko kapag hinagis ko ng malakas na malakas. Umusok pa ako ng konti kasi hindi ko talaga makita. Anong pagkasilip ko, meron akong nakita, tabi-tabi sila. Kaya agad akong bumalik dun sa pwesto ko at agad kong inayos yung lambat. Binibilisan ko dyan kasi habang tahimik pa yung mga tilapia at may pa nagsisialisan. At bago ko nga pala ihagis, ay inayos ko muna mabuti yung pwesto ng paa ko. Baka kasi kapag hinagis ko, ay bigla ko mabaliktad dyan at madulas sa bato. Delikado din yan, baka may ulam ka na, may bukol ka pa. Kaya hinagis ko na agad at di ko pa rin kinaya, di pa rin kinaya lakas ko. Kaya binaba ko na agad at bigla ako nabulsot. Tingnan nyo naman kung paano ako nabulsot dyan mga katunyi. Hindi ko kasi alam na biglang baba pala yun. At dahil nagmamadali ako, hindi ko na napansin. Kaya bigla ako nabulsot. Tinatawanan tuloy ako ni Katropa. Kaya nung siya nagsusunod, sabi ko sa kanya, mag-iingat siya sa pagbaba. Baka mabulsot din siya katulad ko at ako din yung tatawa sa kanya. Tinatanggalan ko pala ng water lily yan dahil pati water lily ay nasakupan ng paghagis ko. At pagkababa niya, inabutan pa niya akong kinakapayong sa gilid dahil meron ako nakitang malaking tilapia na pumunta doon. Pero hindi ko pa rin nahanap. Hindi ko nakapa kaya pinabayaan ko na lang. Tapos tinuturo ko dyan yung mga nahuli ko na nasakupan ng lambat na hindi na din sila nakaalis. At sa oras na ito ay wala kaming lalagyan kaya kumuha na ako ng talahib para gawin naming lagayan. Medyo marami-rami kasi itong nahuli namin na hindi kayang hawakan lang ng kamay. Kaya kailangan namin ng tulong ng mahiwagang talahib. Kaya nung nakakuha na ako, ay agad ko na din itong inayos para gawin tali. At dyan ko nga itutuhog yung mga tilapiyang huli namin mga katanying para hindi namin bitbitin ni Katropa ng isa-isa. At inumpisan ko na nga natanggalin. Medyo minamadali ko na nga dyan mga katanying kasi maghagis pa ako ng isa para madagdagan yung iuuwi namin. At ganito lang ang buhay namin dito sa abroad. Kailangan magpursige at magsikap at dumiskarte para makaraos ka sa araw-araw. Kasi yung sahod namin dito ay sakto lang din naman at minsan ay kinukulang pa. Akala kasi ng marami kapag nasa abroad ka ay marami ka ng pera at nabibili mo na lahat ng gusto mo. Akala ko din po yun dati nung di pa ako nakakaalis. Pero nung nandito na ako ay bigla akong sinampal ng malaking katotohanan. Dahil nagiging malaki lang ang sahod ng isang OFW kapag kino-convert mo na ng peso. Pero ang ginagastos dito sa abroad ay dollar din. Kaya wala ding natitira at ang dami pang bayarin kaliwat kanan pa na utang. Yung tipong wala pang sahod ay kumpyutado mo na kung may matitira ba o wala sa sahod mo. At minsan nga ay papailing ka na lang at mapapakamot sa ulo mo kahit hindi makate. Lalo na kapag nakita mo yung total ng babayaran mo at kulang pa yung sahod mo, abonado ka pa. Pero kahit na ganon ay laban lang, tuloy-tuloy lang at balang araw makakaraos din tayo. Kaya balik na tayo sa ating vlog. At sa oras nga na ito ay isa-isa ko nang tinatanggal yung mga huli namin para hindi kami gaanong matagalan. At sa oras nga na ito ay ingat na ingat ako sa pagtatanggal. Lalaki kasi ang tinik sa likod ng mga tilapia dito. Kaya isang maling hawak mo lang at kapag nagpumiglas ay talagang matutusok ka. At yun nga ang madalas na mangyari sa akin. Lagi ako natutusok at nasusugatan pero laban pa rin. Pagkatapos ng ilang minuto ay natanggal ko na din tong isang to. Medyo natagalan ako sa pagtatanggal dahil iniingatan ko baka kasi makawala pa. Ayaw ko din kasing pinapakawalan kung anong meron ako. Baka kasi kapag nakawala pa ay magsisi ka sa bandang huli. Yung tipong ulam na nga naging imagination pa. Tipong magluluto ka sana ng sinigang na tilapia ay magiging sinigang lang kasi nakawala yung tilapia. At ito na nga yung nahuli namin ni Katropa sa unang hagis. Kaya binigay ko na muna sa kanya para siya yung magbitbit dahil ayusin ko yung lambat at maghagis pa kami ng isa. Meron kasi nagsabi sa amin na hihingi daw ng kanilang pang-ulam.
Kaya kailangan namin dagdagan yung huli namin. Kapag kasi may naghabilin sa amin na hihingi ng pang-ulam nila, ay dinadagdagan namin yung huli namin. Pag wala namang nasabi, ay sakto lang para sa amin ang hinuhuli namin, yung hati-hati lang kami. Para may pang-ulam at pang-stock kami sa buong linggo. Dahil tuwing day off lang kami nangingisda. At sa oras nga na ito, ay naayos ko na yung aming lambat dahil magagis pa ako ng isa pa. Ang kaso nga lang, yung lambat namin ay laging sumasabit sa bato. Kaya ito ako napabalik-balik para tanggalin yung mga sumasabit na lambat. At sa oras na ito ay tinatawanan ako ng cameraman ko dahil sa nangyayari sa lambat na ginagamit ko. Kaya nung matanggal ko na lahat ng sumasabit ay naayos ko na nga ng tuluyan. At ito nga may mga sumasabit pa na water lily. Kaya pinagtatanggal ko na din ito para naman malinis yung lambat na ihagis kong muli. At nakita ko nga ay mayroon pang isang tilapia na nakasabit. Kaya tinanggal ko na din para pakawalan. Dahil naniniwala ako na sa paglipas ng mga buwan ay malaki na ulit siya at malay natin ay mag-cross ulit ang landas namin at mahuli namin para ulamin. Pagkatapos kong ayusin yung lambat ay naglakad na ako para maghanap pa ng ibang hahagisan. Din nga kami dumaan sa gilid dahil mahirap maglakad sa tubig. At para na din hindi mabulabog yung mga isda na malapit sa amin at kung sakali may makita kami ay pwede naming hagisan ulit. Sabi nga ni katropa sa akin ay mag-ingat ako sa tinatapakan ko dahil madamo daw at saka mainit ang panahon at saka tabing ilog. Baka kasi daw may iinom na ahas ay maapakan ko. Kaya kapag nasa ganito kayong lugar ay talagang kailangan nyo magdoble ingat mga katunying para mas safe. At sa oras nga pala na ito ay tinitignan ko kung saan ako pwedeng maghagis. At pag-abante ko nga ng konti ay may nakita akong kumpul-kumpul na tilapia kaya agad akong lumuko para hindi nila ako maramdaman o makita. At dali-dali ko na din hinanda yung lambat para mahagisan ko na din sila agad. Pero ito nga sa sobrang pumumadali ko, hindi ko na masyadong naaayos mga katunying dahil natataranta ako at marami kasi talaga sila. Ito kasing lambat namin ay kailangan mo talagang ayusin kasi kung hindi mo masyadong inayos at merong mga nakasabit ay merong posibilidad na bumuhol yung lambat habang hihagis mo at hindi siya bubuka ng maayos. At kapag nangyari yun ay sayang lang yung inipong mong lakas para ihagis ang lambat dahil hindi rin lang siya bubuka ng maayos at minsan pa ay hindi makakahuli pagka ganon. At nang handa na nga mga katunying ay dahan-dahan na ako lumapit sa tubig. Kailangan mo kasing magdahan-dahan para hindi sila makaramdam dahil medyo mailap na din yung mga tilapia dito. Sabi nga ni katropa dyan, umusog pa ako ng konti para daw siguradong maparating ko doon. At nang makatsyempo na nga ako, hinagis ko na agad, wala nang buwelo-buwelo. Hindi ko nga napabuka ng maayos mga katunying dahil nahihirapan ako, hindi kasi ako sanay na nakayukong maghahagis. Pero kahit na ganun lang yung hagis ko, ay meron pa rin siyang nadali. Hindi ko man napuruhan yung gusto kong hagisan kanina, ay kahit papano ay meron pa rin naman kaming nahuli. Kaya agad-agad ko nang hinila yung lambat para hindi na kami gaanong matagalan. At maya-maya nga ay meron na ako nakitang namumuti kaya sabi ko kay katropa ay sigurado ng ulam to. Kaya minamadali ko ng hilahin. Ang kaso nga lang, meron talagang mga sumasabit mga katunying. At nang maipon ko na nga yung lambat at lumit na yung nasasakupan niya, ay dahan-dahan at maingat ko na itong inangat. Dahil kung hindi ka nagdahan-dahan at hindi mo iningatan sa pag-angat, ay may posibilidad pa na makawala yung mga tilapia. Dahil malalaki yung mga bato at sa tuwing hinihila mo, lalo na sa pag-angat mo, ay tumataas yung mga tingga ng lambat namin at doon pwedeng lumabas ang tilapia. At nang may lagay ko na nga sa gilid yung lambat na may isda, ay napunta din sa akin ni katropa yung mahiwaga naming lalagyan. At unong ko palang tinanggal tong janitor fish. At itinapon ko na dun sa gilid at di ko na binilik sa ilog. Yan kasi ang malakas kumain ng mga similya ng tilapia. Kaya kung parami ang janitor fish ay pwedeng maubos din ng tilapia. At sa oras nga na ito ay natanggal ko na isang tilapia. At pagkatapos kong matanggal agad ko na ding tinuhog para wala nang kawala. Kasi mamaya ay uulamin na natin ito. Kaya balik tayo. Binilisan ko na din pala ang pagtatanggal dito dahil mainit na talaga ang panahon at uuwi pa kami. Katulad ng dati ay medyo malayo-layo pang biyahin namin kaya nung natanggal ko yung sumunod ay agad ko na ding tinuhog dahil meron pa akong tatanggalin pa. Medyo nakarami din yung hagis ko na yon kahit na hindi gaanong bumuka. Kaya paano pa kaya kapag yung kumpul-kumpul na isda ay natamaan ko. Kaya nung natanggal ko na ulit yung sumunod ay tinuhog ko na ulit dahil meron pa ulit akong tatanggalin. Ito nga pala ay yung last at maliit. Itong maliit na to kailangan kong pakawalan para mas lumaki pa. At itong gamit namin na lambat ay malalaki yung butas kaya kapag malit ang isda ay mahirap tanggalin. Lalo na kapag lumusot yung ulo yan sa mismong butas ng lambat. Kaya ang pagkatanggal ko hinagis ko na agad sa tubig para hindi mamatay. At nung natanggal ko na lahat ng isda ay agad ko na ding inayos yung lambat namin para hindi gulo-gulo kapag inuwi mo. At saka huhugasan ko pa yun mamaya dahil may mga dumi pa na nakakapit. Para sa susunod na gagamitin namin, hindi siya puro puti. Kaya pagkatapos nun ay pinakita ko na yung nahuli namin. At nang matapos ko nang linisin yung lambat ay uuwi na din kami.
Dito na din pala kami dumaan sa may gilid kasi mahirap ang maglakad sa may tubig. Dahil kung gaano kahirap maglakad dito sa may bato-bato na walang tubig ay mas mahirap dun sa may tubig. Dahil hindi mo makita kung gaano kalaking aapakan ng bato. Kaya mas pinili na lang namin ni katropa na dito na lang maglakad sa may gilid at pangpang ng ilog. At ito nga kahit na nawala kami sa tubig ay muntik pa ako mapatid. At habang naglalakad nga kami, pag-usong nga namin ng konti, meron ako nakitang parang kamatis. Hindi ako sigurado kaya tinanong ko muna si katropa. Dahil meron talagang mga gulay dito sa gilid ng ilog na kusang tumutubo mga katunying. Kaya nilapitan ako ni katropa para tingnan kung totoong kamatis nga. At sabihin sa akin ay pitasin ko dahil kamatis daw yan. At nung pipitasin ko na mga katunying, sumabit yung kamay ko sa damo. Damo na may mga tinik na maliliit. At kahit na natinik ako at nasaktan ay pinitas ko pa rin at walang makakapigil sa akin. Konti pa na yun nahihinog niyang bunga. Kaya yun lang muna yung kinuha ko at iniwan ko yung mga hilaw. At yan pala yung hinog niyang bunga mga katunying, katulad ng kamatis ko sa garden na maliliit. Kaya tinikman na agad namin yung katropa para makonfirm kung kamatis ba talaga. At confirm nga mga katunying, kamatis nga siya. Kasi lasang kamatis kaya pinodtrip na agad namin ni katropa at hindi na namin pinatagal pa. At pagkatapos na nga namin magputrip mga katunying, uuwi na din kami. Kaya sana nag-enjoy kayo sa aking munting vlog mga katunying. Maraming salamat, paalam and God bless. Bye-bye!